Pilipinas, oras na para alamin ang sentro ng mga balita. Panibagong low pressure area na buo sa labas ng PAR. Kung posible ba yan na maging unang bagyo ngayong Disyembre, tutukan. Mga naarestong akusado sa anomalya ng flood control project sa Oriental Mindoro muling humarap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Unang live stream ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure isinagawa na ngayong araw. Cavite Representative Kiko Barzaga sinuspinde ng 60 araw. Pagtalakay ng Senado sa proposed 2026 national budget, ipagpapatuloy na. Senado, hindi papayag na magkaroon ng reenacted national budget sa 2026. At sundalo na nabulag sa isang misyon, ibinalik sa serbisyo ni Pangulong Marcos Jr. at na-promote pa. Reforma sa disability discharge rules ipinag-utos ng Pangulo. Una po sa ating mga balita, malaki na ang posibilidad na mabuo ang unang bagyo ngayong Disyembre at ika-23 bagyo ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumama ito sa Eastern Visayas at Caraga. Ang update niyan at na iba pang weather systems, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin yan nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may katimugang bahagi ng Mindanao na siya nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon naman o yung hanging amihan ang siyang nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon at nagdadala nga ito ngayon ng mga pulo-pulo at mahihina mga pag-ulan sa may Batanes at Mabuyan Islets. Samantalang dito sa Metro Manila at kalalabi pang bahagi ng ating bansa, asahan nga ang tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi dala ng localized thunderstorm. May binabantayan nga tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, mataas na nga yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. Inaasahan nga na maaari na itong makapasok sa loob ng ating PAR ngayong araw o bukas ng umaga. At inaasahan din na maaari nga itong maglandfall dito sa may parte ng Eastern Visayas at Caraga by weekend, Saturday o di kaya naman Sunday. Kaya hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari tayong magtaas ang wind signal as early as Thursday dito nga sa may Eastern Visayas at Caraga. Para naman po sa lagay ng ating mga dam, at yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Malacanang na nakikita na ng publiko ang bunga ng kampanya kontra katiwalian na sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At iginit pa ng Palasyo, hindi rin may tuturing na ito ang pinakamahinang panahon ng administrasyon, lalo't marami nang nagawa ang pamalaan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na harapin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control scam kung may ebidensyang mag-uugnay sa presidente. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang nagbukas sa mga mata ng taong bayan matapos isiwalat ang mga maanumalyang proyekto kontra baha. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito.
Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Para sa palasyo, nagbubunga na ang kampanya kontra katiwalian ni Pangulong Marcos. Siyam na individual na sinasabing nasa likod ng mga binalahura at guni-guning flood control projects ang naaresto. Patuloy ang manhunt operation sa mga akusado at pag-iimbestiga para makakalap ng matibay na ebidensya at kaso at makulong ang mga nangurap sa kaban ng bayan. Kaya buwelta ng Malacanang sa batikos na pinakamahina ngayon ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersiya dulot ng flood control scam. At his weakest, ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Sa kabila ng mga isyu, nakatutukan niyang administrasyon sa pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa flood control project. Nakafocus ang Pangulo sa patuloy na pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa flood control issue at buong loob na gagawin ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pondo. Para sa mga kababayan nating sumisigaw ng hustisya laban sa korupsyon, hindi kayo bibiguin ng Pangulo. Kelizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naniniwala ang mga otoridad na nasa Europa si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hinihinalang nasa Portugal si Co at may Portuguese passport na kanya umunong nakuha ilang taon na ang nakalilipas. Kasunod dito, nananawagan ang kalihim sa lahat ng mga Pilipino sa labas ng bansa na tumulong sa pagkuha ng litrato kung sakaling makita si Co at i-post sa social media para sa makakuha ng karagdagang impormasyon ang pamahalaan sa kinaroroonan ng dating mambabatas. Sa gayon, aniya ay patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa ating international partners at nagpapatupad na rin ng whole of government approach para sa ikadadakip ni Co. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. It is a whole of government approach to get Zaldico. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Nagay naman ng not guilty plea sa Sandigan Bayan si DPWH Region 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo sa kasong graft na isinampa laban sa kanya. I-recognize ng manoy 289 milyong pisong substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Bukod sa kasong graft, naharap din si Calvo at 6 na dating mga opisyal ng DPWH sa kasong malversation kasama si dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Una nang naglagak ng piyansa si Calvo para sa pansamantalang kalayaan, gayunman ay muli siyang ikinulong matapos emendahan ng ombudsman ang impormasyon upang isama siya sa kasong malversation na may kaugnayan din sa nasabing flood control project. Sinisikap ng pamahalaan na maibalik sa bansa ang ilang air assets ni Zaldico na pinatawan ng freeze order. Kaugnay niya, ninilatag naman ng Bureau of Customs ang mga maaaring gawin kung sakaling hindi pa rin mabili sa Biyernes ang 4 na sasakyan ng mga diskaya. Nasa sentro ng balita, si Rod Lagusad. Isusubasta sa ikalawang pagkakataon ng Bureau of Customs ang 4 na luxury cars na dating pagmamayari ng mga diskaya sa Biyernes. Kasunod ng unang auction, mas bumaba ang presyo ng mga ito, kaugnay na rin ng depreciation. Ang presyo ng Toyota Tundra ay aabot sa 3.4 million pesos mula sa unang presyo nito na 4.9 million pesos. Habang ang Toyota Sequoia naman ay nasa 4.6 million pesos ang presyo na dating nasa 7.2 million pesos. Pagdating sa Bentley Bentayga, nagkakalaga ito ng nasa 13.8 million pesos kumpara sa unang presyo nito na nasa 17 million pesos.
Habang ang Rolls-Royce Cullinan naman ay nasa 36 million pesos mula sa dating presyo na 45 million pesos. Ayon sa BOC, kapag hindi pa naibenta ang mga kotse sa pangalawang auction ay direct selling na ang gagawin ng pamahalaan. If an object has been subjected to auction twice and it has resulted to 2 failed biddings, the BOC is allowed under existing policy to accept direct offers, meaning to say that anybody who is interested to purchase that item can send an offer to the BOC and then we will publish that. We will open it to anybody else. At kung wala pa ring makakakuha o bibili nito, remember that aside from the disposition based on sale, we can still resort to condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles na yan. So that is still an available option. Ito naman anya ay nasa pagpapasya ng BOC Commissioner lalo't maaari din na wala ng auction at sirain na lang ang mga ito. Samantala, ayon naman sa Technical Working Group ng ICI para sa pagbawi ng mga asset, ay meron na anilang freeze order ang KAA para sa air asset ni dating ako Bicol Representative Saldico. Anila nakikipag-ugnayan na ito sa Malaysian government para maibalik ito sa bansa. Ang goal ho natin mapabilis yung pagbalik ng mga assets na to sa Pilipinas. So yun yung subject ng coordination natin. Pati yung pag-recover ng iba pang assets na hindi covered nung freeze order na yun. What we know and what we're exploring is it takes about 6 months pagkasama yung extension ng freeze order. Bukod dito, anya may draft na ng proposal para sa Joint Memorandum Agreement sa pagitan ng mga ahensya na kabilang sa TWG. Present na rin kanina yung, I think, the dashboard for the coordination of the members. So dito na rin ho papasok sa dashboard yung mga request for documentation para mapabilis both the assets recovery, part of the TWG and the case build-up. Tapos magkakaroon na rin tayo ng database para andito na rin ho magdi-data dump yung mga iba't ibang agencies. Mahalagaan niyang mapigilan na magamit o mawala ang mga asset ng mga umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Wala munang sahod at iba pang benepisyo si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang masuspinde sa tungkulin. Kahapon, formal na ipinatupad ng Kamara ang parusa, bagay na tanggap naman umano ng kongresista. Si Mela Alesmora sa sentro ng balita. With 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions, the findings and recommendation contained in committee report number 28 are hereby adopted. Formal nang pinatawan ng Kamara ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito ay alinsunod sa naging rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges mula sa inihaing reklamo ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa pangunguna ng kanilang chairperson na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa sesyon nitong Lunes, inilatag ni Ethics Chair JC Abalos ang nilalaman ng kanilang committee report matapos ang ilang linggong pagsisiyasat sa issue. The committee finds Respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Nag-ugat ang reklamo laban kay Barzaga sa iba't iba niyang social media post na nakasisira umano sa reputasyon ng Kamara dahil may kalaswaan, paninira o pag-atake sa gobyerno. Pinabubura na sa kongresista ang kanyang mga post na kinakitaan ng paglabag. Sabi naman ni Barzaga, tanggap niya ang ipinataw na parusa sa kanya pero pinanindigan pa rin niya ang kanyang mga ipinaglalaban. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Magbabalik sesyon na ngayong araw ang Senado para may pagpatuloy ang pagtalakay sa panukalang pondo para sa 2026. Git ng liderato nito, hindi sila papayag na magkaroon ng reenacted budget sa susunod na taon. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Magbabalik sesyon na ang Senado ngayong araw sa kabila ng mga pinsalang tinamo ng opisina mula sa sunog nitong nagdaang linggo. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, maayos man o hindi ang nasira sa opisina, tuloy ang sesyon dahil hindi pwedeng madelay pa ang pagtatalakay sa panukalang pondo para sa 2026. Masyado nang delayed. Delayed na kami na isang araw because of the Friday additional period of interpellation. Tapos delayed ngayon, dapat ngayon ang period of amendments. So another delay yan. So hindi na pwede delay bukas. Mismong si Senate President Soto na ang nag-inspeksyon sa ginagawang pagkukumpuni sa mga nasira, lalo na sa session hall na nabasa matapos magkaroon ng mga tagas ng tubig sa kisame mula sa pag-apula ng apoy. Pero kung hindi talaga kakayanin, sa ibang lugar na lang magsasagawa ng sesyon, matuloy lang ang pagpasa ng budget para sa susunod na taon. We're in the course of inspecting pa. No? But right now, as we speak, the arson investigators are further investigating some of the areas in the third floor. We'll convene for the period of amendments. Natin para sa budget. So, hopefully, matapos. Kaya ako ini-inspect. Kapag hindi, gagamitin namin yung mga committee rules. Hindi rin papayagan ng Senado na ma-reenact ang budget ng 2025 dahil ayon nga kay Soto, ito ang most corrupt budget ng Pilipinas. Pipilitin na lang tapusin ang 2026 proposed budget at mapapirmahan bago matapos ang taon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya huwag natin kaya ma-delay sapagkat ang i-re-enact natin budget, the most corrupt budget. So, hindi natin papayagan yan. Ngayong araw, inaasahang tatapusin ng Senado ang period of amendments. Bukas naman ay ang second reading ng Senate version ng budget. Sa December 9 ang third reading at saka magkakaroon ng 3 araw na bicameral conference para sa December 16 o 17 ay maratipika na ang panukalang pondo. Sa December 29 ang target na mapapirma ang Pangulo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng reenacted national budget sa susunod na taon. Target na mapagtibay ang 2026 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Si Glaizel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Aljo, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aaral o review sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, ayaw ng Pangulo na muling ipatupad ang 2025 national budget na sinasabing pinakamaanumalyang pambansang pondo. Panawagan ng Malacanang, bilisan ang trabaho. Ay, bilisan ang trabaho. Dapat bilisan na pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Nasa period of amendments na ng Senado ang proposed 2026 national budget. Dito ginagawa ang pagbabago sa mga alokasyon na ibubuhos sa mga panukalang proyekto at programa ng pamahalaan. Target na maipasa ang 2026 national budget bago mag-December 31. Mahalaga ito para maiwasan ang reenacted budget o pag-iral ng lumang pondo na posibleng makapigil sa pagtupad ng mga bago at napapanahong programa ng administrasyon. Samantala, para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at maayos sa operasyon ng tanggapan ng Pangulo, sinisikap ng Office of the President na singilin ang mga ahensya ng gobyerno na hindi pa nababayaran ang ilang gastusin sa foreign travel noong 2024 na una ng sinita ng Commission on Audit. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date.
The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Samantala, Aljo, ngayong araw din ay pinalaga ng Malacanang ang paninisi ni Cavite Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Marcos na siya umanong dahilan kung bakit mayorya ng mga mambabatas ay nagkaisa na isuspende siya ng 60 araw. Sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Aljo, kamakailan nga lamang ay nasuspinde si Congressman Barzaga dahil umano sa kanyang unethical behavior dahil sa sunod na pag-atake sa gobyerno at pagbabalandra ng mga malalaswang larawan ng mga babae. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Mapapanood na ngayong araw ang kauna-unahang live stream investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa Manumalyang Flood Control Project. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita live. Aljo, sa unang pagkakataon ay naka-livestream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at kaninang umaga ay humarap dito si Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr. Kasunod ng mga panawagan na isa publiko na ang ginagawang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects, ngayong araw ay unang beses na naka-livestream ang pagdinig ng ICI sa YouTube account nito. Sumalang dito si Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr. na kasama sa pinangalanan ng mga diskaya sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay kanyang itinanggi na kakilala niya ang mga mag-asawa. Malawak po kasi yung magkakilala. Taga pong hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, ay kabatian ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan, ay hindi ko po talaga kilala ang diskaya. Naitanong din sa pagdinig kung may kakilala itong Alvin Mariano na kasama sa nabanggit na mga diskaya. Ayon kay ICI member Rogelio Singson, tila lumalabas na ito ang kausap ng mga diskaya. Ito umano ay kumakatawan sa mambabatas. Ayon kay Agaraw, kilala nito si Mariano na isaan niyang kontraktor. Doon po sa term ko, hindi ko po nakilala si Engineer Alvin Mariano. Hindi ko po. Engineer pala siya. Ay kontraktor po yan na Justice. Hindi ko po kilala po yan na baka po nitong nakaraan nung sumasali na po sila. Kilala ko po si Alvin Mariano. Kontraktor po yan na nakapagpapakilala po sa akin. Itinanggi ni Agaraw na nagbigay siya ng authorization sa sino man na kumatawan sa kanya. Anya wala siyang anumang bagman kung saan rin kanyang itinanggi na nakatanggap siya ng 9 million pesos. Sa naging pagdinig, paulit-ulit na binigyang diin ni Agaraw na hindi siya nakikialam sa bumababang pondo sa kanyang distrito. Anya nakatuon lang siya sa mga proyekto ng kanyang lugar. Paliwanag niya kabilang sa kadalasan na hinihingi sa kanya ay barangay hall o covered court. Iginiit niya na tangi ang trabaho niya bilang mambabatas ay hanggang sa pagbalangkas lang ng budget. Tumanggi naman si Agaraw na voluntaryong isurrender ang kanyang cellphone sa ICI. Aljo, kasama rin sa kanyang binigyang diin kanina sa pagdinig na hindi siya mambabatas sa taong 2022 hanggang 2025 kung saan ito ngayong panahon kung saan siya idinadawit. At kanina matapos ang pagdinig kay Agaraw ay sumunod naman na sumalang dito sa live stream na hearing ng ICI ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines. Base sa impormasyon na inilabas ng ICI, ito munang dalawa ang hearing na nakaschedule dito pero base na rin sa kanilang ibinigay na impormasyon na maaring maging resource person ngayong linggo ay kabilang sina Bulacan Representative Danilo Domingo, Davao City Representative Paulo Duterte, House Majority Leader Sandro Marcos at si Benguet Representative Eric Yap. At yan muna ang latest mula dito sa ICI. Aljo. Maraming salamat, Rod Lagusan.
Nilinaw ng Department of Economy Planning and Development na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng bagyang pagbagal sa paglago dahil na rin sa iba't ibang hamon. At kaugnay diyan, inaasang malaki may tutulong ng ASEAN Chairship sa Pilipinas para mapalawak pa ang mga oportunidad sa bansa. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. On time and on target ang mga proyekto at paghahanda para sa darating na ASEAN Summit activities sa susunod na taon sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, hindi nasagasaan ng mga budgetary anomaly issues ang pondong nakalaan para sa travel at logistical projects. Ipinaliwanag rin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, 2 taon ang preparasyon para sa nasabing event. The ones that are really that have some serious problems are the flood-related projects. But the projects, particularly transport projects, most of these are ODA funded, and ODA projects were not affected at all by these controversies. There were no delays in the implementation of these projects. Dagdag pa ng DepDev, inaasahang magkakaroon ng mga meeting kada linggo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kaya't maaga ring sinimulan ang interagency operations upang masigurong maayos ang pagbisita ng libu-libong mga delegado sa bansa. Bahagi rin ng paghahanda ang pagpapalakas ng halal-ready services dahil sa inaasahang laki ng bilang ng Muslim delegates at turistang dadalo. Given our airports are being fitted to be halal ready. So this is if you've been traveling, makikita nyo na yung mga ano na yan, yung mga projects na yan. So but with respect to the hotel industry, I think they're also ready yung sa tourism. Giit din ni Adelion, nakikita rin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas bilang isang malaking oportunidad na magbukas ang bansa sa mas malawak na partnerships para ma-sustain ang halal economy ng bansa kahit lumipas na ang chairship ng Pilipinas. Bukod dito, tinutukan din ang pag-usad o pag-ramp up ng infrastructure spending para matapos ang mga tinatawag na low-hanging projects gaya ng mga road renovations, school building constructions at pag-repair sa mga tulay na matagal nang nangangailangan ng upgrade. Samantala, nilinaw ng DepDev na bagaman bumagal ang GDP growth ng bansa ngayong taon, walang basehan ang haka-hakang bumabagsak ang ekonomiya. All these indicators that you have seen so far, even with the last month, the last 2 months indicators have seen so far, still very robust labor market, good inflation, reasonably. But still, the deficits are managed. The debt is very manageable. Where are the signs of collapse? The growth has slowed down, yes, but that slowdown of growth does not mean collapse, right? All right. So let's not be carried away by inappropriate description or narrative. Dagdag pa ng DepDev, mahalaga ang pagtiyak ng accountability mechanisms at governance reforms para mapatatag ang pundasyon ng mid to long-term growth ng bansa sa harap ng global uncertainties. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Sa ibang balita, patuloy na tumataas ang farm gate price ng lokal na palay. Batay sa ulat ng Department of Agrarian Reform, tumaas na ng hanggang 21 pesos kada kilo ang presyo ng tuyong palay. Simula ito nang ipatupad ang pagpapalakas ng implementasyon ng Sagip Saka Act sa bisa na rin ng Executive Order 100 at 101 kung saan maari ng direktang bumili ang national government agencies at local government units ng palay sa mga magsasaka na hindi dumadaan sa bidding. Isa ang DAR sa miyembro ng Steering Committee para sa pagpapatupad ng mga naturang executive order. At kabilang ang agrarian reform beneficiaries sa natutulungan ng Sagip Saka Act. Dati, umapatak na mga 11, ganun lang. Meron pang 9. Recently lang, nagbenta kami, siguro a week ago, umabot na ng 18.50. Pagkatapos nagbenta uli kami, because magsasaka din ako tatanim din ako ng palay. Tapos umabot na kami ng 21. Ngayon, nasa 21 na ang benta namin per kilo dry, hindi wet. So, because of the
Sagip-Saka Act, because of EO 100 and 101, it has greatly helped the farmers dun sa kanilang farm gate pricing. Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang paghahatid ng murang bigas sa mga Pilipino. Sa katunayan, makikinabang na rin sa benteng bigas meron na program ang mga minimum wage earners sa Clark Freeport Zone. Bukod dito, nagbukas na rin ang bagong kadiwa ng Pangulo Center sa loob ng Clark Special Economic Zone sa Pampanga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalaga ang hakbang na ito para mas masuportahan ang isa sa fastest growing economic hubs ng bansa. Sinabi naman ng Malacanang na bahagi pa rin ito ng hangarin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maiparamdam ang tunay na diwa ng Pasko sa mga manggagawa. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na maiparamdam ang tunay na diwa ng Pasko, isang pamaskong handog para sa mga manggagawa ang isinagawa ng Clark Development Corporation. Sa parehong pagtitipon, formal na isinagawa ang turnover ng Tissue Culture Laboratory sa DA at ang paglunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Clark. Layunin ng kadiwa ng Pangulo sa Clark na maipaabot sa mga manggagawa ang abot-kayang bilihin at suportahan ang mga lokal na produkto ng magsasaka doon. Kasabay nito, namahagi rin ang pamahalaan ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Isinama na rin dito ang minimum wage earners bilang beneficiaries ng kadiwa ng Pangulo sa Clark. Samantala, ginit naman ng Malacanang na hindi matatawag na anti-poor ang akbang na iban sa National Road sa mga e-bike at e-trike. Ayon kay Yuse Claire Castro, dahil itong matiyak ang kaligtasan ng lahat sa kalsada. Iginit pa ng opisyal, may umiirala pa ng tunang kaugnay nito. Idinagdag pa ni Castro sa National Roads lang ipinagbabawal ang mga ito at hindi sa mga secondary road. Matatandang iniurong sa 2 ng Enero ang paghuhuli sa mga e-trike at e-bike at bubuo rin ng updated guidelines ang LTO para dito. Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Sa ibang balita, sa harap ng pagkamit ng sapat na supply ng enerhiya, iniulat ng Department of Energy na natapos na ngayong taon ang pagpapatayo ng 15 power plants. Pagtitiyak naman ng ahensya, mahigpit silang nakatutok sa iba pang mga ipinatatayong planta para sa on-time na pagtapos sa mga ito. Si Rod Lagusan sa sentro ng balita. Patuloy ang Department of Energy sa pagtutok sa pagkakaroon ng karagdagang 200 power plants sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya. We're checking, we're making sure na on time sila. Some have delays, but I think it's feasible to attain that. On or before 2028 was the directive of the President na kailangan matapos ng mga projects na to. We're really working hard on this. Anya, may task force na nakatutok dito, kabilang na dito ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholder. At para maabot ito, so ang unang ginawa namin is mag-prioritize kami, mag-identify ng about 50 projects which are due for, some of which are due this year and the other will be due next year. This involves not only renewables but also covers some conventionals. No? Meron tayong mga thermal facilities. So kung hindi po pwede yung linya, gumagawa tayo ng alternatibo. Nagkakaroon tayo ng mga linya para lang ma-interconnect. Ayon sa DOE, may 15 na power plant ang natapos ngayong taon, habang inaasahan na karamihan naman ay sa susunod na taon. Samantala, pagdating sa National Energy Consciousness Month, binigyang diinig rin na may mga maliliit na bagay na maaring makatulong para sa pagtitipid ng konsumo ng kuryente.
Kaugnay ng paggunita nito ay nagkaroon ng exhibit kung saan inimbitahan ng ilang mga science, technology, engineering at mathematics students para mahikayat na pasukin ng industriya ng energy. Kasama rin sa mga aktibidad ay ang pagkakaroon ng demonstration ng electric vehicles. Sa ilalim po ng ating comprehensive roadmap for the electric vehicle industry, ini-encourage natin yung ating mga kababayan na mag-switch na sa electric vehicles. Kagaya po nung mga nakaraang linggo, taas-baba ang presyo ng gasolina. Kapag lumipat po kasi tayo halimbawa sa electric vehicles, almost 1/3 or 1/4 po yung gastos. At kapag hybrid electric vehicle naman ang gamit, kung saan ang makina ay may tulong mula sa electric motor ay abot sa 20% ang bawas sa konsumo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Malapit nang magbukas at mag-supply ng tubig sa Cebu ang kauna-unahang utility-scale seawater desalination plant sa bansa. Bahagi ito ng pagtitiyak na may sapat na supply ng tubig ang lalawigan kahit nasa panahon ng tag-init. Si Jessie Atienza sa detalye. Ito ang kauna-unahang utility-scale seawater desalination plant sa bansa na matatagpuan sa bayan ng Cordova sa lalawigan ng Cebu na ipinatayo ng isang pribadong kumpanya sa tulong ng mga eksperto mula sa bansang Israel na kilalang global leaders sa desalination technology. Ayon sa pamunuan, kayang mag-supply ng plantang ito ng 20 milyong litro ng potable water kada araw. Yung desalination process is the process of removing the salt from seawater and then letting it go through processes including remineralization para magiging potable siya for people to consume. Kung titignan natin yung trend worldwide, desalination has been resorted to by most modern cities now because nga itong desalination is an inexhaustible and sustainable source of water. So it's also climate proof, meaning hindi naman siya susceptible to climate change so much, and it's also future proof because it is a source that is very abundant. Pagkamat nasa testing and commissioning phase pa lang ito sa ngayon, kaagapay ang Metro Cebu Water District ay matitikman na natin yung kalidad ng tubig nila dito na nagmula sa dagat. Ayan. Medyo talagang malinaw yung tubig. Eto, tikman na natin. Actually, yung lasa niya is wala naman talaga siyang pinag-iba dun sa usual na filtered water na naiinom natin everyday. Ilang buwan simula ngayon ay magiging bahagi na ito ng isusupply na water sa major na bahagi ng Metro Cebu. Ayon sa Department of Science and Technology Region 7, sinusubukan na rin ng mga stakeholders sa lalawigan ang iba pang mga mapagkukunan ng supply ng tubig, lalo't naapektuhan ang water supply sa lalawigan sa panahon ng tag-init. The Cebu stakeholders right now are exploring other sources of water because in the past we are very dependent on groundwater. So we are now also looking at surface water and of course the desalinated water, especially that these are more relevant in the island communities. Kamakailan lang ginanap ang 2025 Water Secure PH Forum sa Cebu kasama ang mga kinatawan ng mga LGU sa lalawigan at mga eksperto mula sa abroad, kung saan tinalakay ang mga problema at mga posibleng hakbang upang mapalakas ang water security. Binigyang diin sa forum kung gaano kahalaga ang naitutulong ng epektibong pamamahala, updated na scientific data at tamang implementasyon ng mga plano para malabanan ang water insecurity. As you know, water security involves several dimensions, and it can be like related to the supply of water, as the availability of water, as well as including as well the excess of water that would cause also water-related disasters, which are also happening in Cebu and other parts of the country. Isang water security assessment tool ang ipinakilala ng ahensya sa mga LGU para ma-identify ang mga dahilan ng water shortage sa lalawigan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Rebulla na nananatili pa rin sa bansa si Porac Mayor Jing Capil.
Ang naturang alkalde ay inisyuhan ng warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court kaugnay ng 7 counts ng kasong graft dahil sa operasyon ng online scam hub na Lucky South 99. Bigo may silbi ng PNP ang arrest warrant matapos itong hindi maabutan sa kanyang bahay, residential address at munisipyo. Ay kay Rebulya, nagpaiwatig itong si Kapil ng handang sumuko, ngunit kung hindi pa rin siya haharap sa mga otoridad ay magpapatupad na ng intensive manhunt operation ang mga otoridad. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Isa na namang tangkang pagpupuslit sa bansa ng mga iligal na droga ang napigilan ng mga otoridad. Ayon sa Bureau of Customs, nakumpiska sa NAIA Terminal 3 ang bulto-bulto mga high-grade marijuana o kush na may bigat na halos 10,000 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 14.9 million pesos. Ang mga ito ay nakalagay umano sa 18 vacuum-sealed na transparent pouches. Git ng BOC, patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga gateway ng bansa laban sa mga kontrabando kasama na ng mga iligal na droga. Pinasang arkada na sa December 25 ang tatlong 3-car Dalian train sets ng MRT-3. Itong Sabado ay muling in-inspeksyon at sinakyan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez at MRT-3 General Manager Mike Capati ang isa sa mga 3-car Dalian set na ide-deploy sa Kapaskuhan. Bahagi ito na maganda para sa ligtas at maayos na biyahe. At samantala, magsisimula na rin ang testing at commissioning ng 2 pang mga Dalian train sets para sa pagbabalik ng commercial operations nito. Sa oras na maging operational ay tinatayag na sa 1,156 na mga commuter ang may sasakay sa bawat bagon. Umabot sa 24 na mga colorum na sasakyan ang nahuli at na-impound ng DOTR site sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa site, siyam dito ang illegal na bus, 13 na unregistered vans at 2 sedan o taxi. Tinatayang aabot sa mahigit 11.8 million pesos ang kabuoang multang ipinataw sa mga nahuling sasakyan. Muling ipinaalala ng DOTR sa publiko na huwag tangkilikin ang mga hindi rehistrado at hindi otorisadong sasakyan para sa kanilang kaligtasan. Giit ng gagawaran magpapatuloy ang sunod-sunod na operasyon ng SAICT hanggang tuluyang mahinto ang pagpasada ng mga kolorum na sasakyan. Mas pinaigting pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang kanilang Oplan Iwas Paputok para sa nalalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni SFO3 Dexter Ace Carolino na mahigpit nilang babantayan ang mga nagbebenta ng iligal na paputok. Magtataas din sila ng alerto sa mga susunod na linggo. Ayon kay Carolino, aabot sa 38,000 na tauhan ng BFP ang kanilang ipapakalat. Bukod dito ay halos 3,000 fire trucks din ang kanilang ide-deploy. Pangunahing pupwestuhan ng mga ito ang mga firework community areas at residential areas. Ngayon po ang ating mga bombero ay nasa 38,000 na. Ang mga fire trucks natin na i-deploy ngayong Code Red para sa ating Yuletide season ay amounting to 2,900. So umikot po ito sa ating mga community fireworks display area, sa ating mga kabahayan. At syempre, makikita niyo po yung mas higher visibility ng ating mga personnel na naka-orange, yung ating pong DRU na tinatawag. Bumagsak ng 10.2% ang mga rehistradong ikinasal sa Pilipinas noong 2024 at batay sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, prioridad ng karamihan ngayon ang economic stability bago magpakasal. Mas tuwas din ang mga live-in arrangements at panganganak na out of wedlock. Nagbabago rin ang struktura ng pamilya Pilipino na nirerespeto ng lahat ng family setup basta't may proteksyon at magandang kalidad ang buhay.
Pinapalakas din ng CPD ang working age population kung saan edukado, malusog, skilled at empowered ang bata at matatanda sa lipunan. Idinagdag pa ng CPD, aktibo rin ang komisyon sa reproductive health education para sa mga kabataan. So yun talaga yung economic goal natin, socio-economic goal natin, demographic dividend. Yun yung panawagan natin na dapat yung ating mga pamilya ay educated, healthy, employed, skilled, at empowered para masuportahan yung mga population na dependents, bata at saka mga matatanda. Formal na inilunsad ng Presidential Commission for the Urban Poor ang flagship community program na Alpas Komunidad sa Quezon City na siyang napiling pilot city para sa pagsunod nito sa mga pamantayan at values ng programa. Ayon na sa PCUP na palalakasin ang capacity building, livelihood trading at progress monitoring ng urban poor sector sa bansa gamit ang grassroots at holistic approach. Linaw ni PCUP Chairperson Michelle Gonzalez na personal at pangmatagalong ugnayan ang ibinibigay sa mga komunidad habang ipinapatupad ang whole-of-nation approach kasama ang Department of Labor and Employment upang palakasin ang employability at economic inclusion ng sektor. Pinagtitibay din ang intergenerational inclusion sa bagong partnership at accreditation support para sa urban poor youth organizations. Kasunod ng nilagdaang kasunduan sa National Youth Commission. We want all activities to be worthwhile. So we want activities that will have more impact on their lives. Kaya mas pipiliin namin yung mga programang ibababa namin sa kanila. Yung talagang sulit na talagang makakatulong sa kanila. So more consultations with them. And as I've said earlier, we will try to reach far-flung places para lahat, inclusive tayo. Samantala, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan sa Majestic Waterfalls and Beyond o ang Iligan City. Ito ay dahil sa pagbubukas ng kanilang mga bagong atraksyon na talaga namang perfect for the holiday season. Radyo Pilipinas, Iligan. Hindi kumpleto ang Pasko sa Pinas kung walang naggagandahang mga ilaw at makukulay na dekorasyon. Dito sa Iligan City na tinaguriang City of Majestic Waterfalls and Beyond, hindi lang tubig ang umaagos, kundi pati na rin ang diwa ng Pasko. Opisyal na kasing sinimulan ang month-long Iligan Paskuhan Festival. Nag-uumapos sa ngiti at paghanga ang lahat dahil sa pinakabagong atraksyon ng lungsod, ang kauna-unahang Candy Wonderland na itinayo mismo dito sa City Hall. Bawat sulok nga nito ay Instagrammable spot at perfect for holiday selfie. Sobrang maganda at maraming effort at maraming time ang ginagamit nito sa paggawa ng mga ganito at ng mga disenyo. Kung ikumpara last year, mas maganda ito at mayroong improvement. It's very nice seeing this kind of design here in Iligan City. Very wow. The design, the theme is very nice. Per months talaga, ramdam na talaga yung Pasko, no? Mafe-feel mo talaga na Christmas is coming talaga here sa Iligan City. Bukod sa Candy Wonderland, nagniningning din ang Tubod Bridge, Medical Rotunda, at siyempre, ang higanteng Christmas tree sa City Public Plaza. Bilang pambungad na handog ngayong Kapaskuhan, may pa-free concert ang LGU kung saan nakisaya ang December Avenue sa mga Iliganon na isa sa mga highlight ng pagbubukas ng Paskuhan. At para mas maging kumpleto ang pagdiriwang, iba't ibang aktibidad ang nakahanay rito sa lungsod hanggang sa pagtatapos ng taon, gaya ng Paskuhan at Women's Paskuhan Bazaar, Hudyaka sa Pasko Street Dancing Competition, Street Party at Tricycad Race. Mula rito sa Iligan City para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi lamang nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalakas ng mga kagamitan ng hukbong sanggatahan ng Pilipinas dahil bawat sundalo sinusuportahan din ng gobyerno. Sa katunayan, isang sundalo na nabuhay
Promotion. Ang mga yan silipin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Makisig, matapang, at walang inuurungan pagdating sa bakbakan. Maipagtanggol lamang ang ating bayan. Ito noon si First Lieutenant Jerome Hacuba ng Philippine Army. Pero matapos ang isang madugong operasyon ng kanyang tropa noong March 2, 2016 sa Maguindanao, ito na ngayon si Hacuba. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. At ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. November 30, 2025 ang huling araw ni Hacuba bilang aktibong sundalo matapos mapilitang magretiro. Pero bago dumating ang araw na ito, pinatunayan niya na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para maging produktibo at magiting na lingkod bayan. Kahit wala na kasing paningin, sumailalim siya sa mga libreng training ng TESDA. Mula sa paggamit ng computer hanggang sa pagtatanim at pangangalaga ng hayop, natutunan ito ni Hacuba. Dahil sa kanyang determinasyon at dedikasyon, ipinagkatiwala sa kanya ng Department of National Defense ang proyektong Kapagdaka. Si Hacuba, tinuruan ang mga kapwa-sundalo na magkaroon ng panibagong skill sa kabila ng kapansanang nakuha mula sa pagprotekta sa ating bansa. I commanded only 30 personnel kasi platoon leader lang ako noon. Pero nung nasa ako sa DND, I already commanded 1,000 of AAP wounded personnel. Naging founder din siya ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na tumutulong sa mga sundalong may kapansanan na magnegosyo at maging matatag sa hamon ng buhay. Isa sa mga main product po namin is ito po yung white oyster mushroom. Mamimigay po tayo dito ng wheelchairs, other assistive devices, skills and livelihood training. Noong 2020, naging Best Military Officer si Hacuba. Nag-apply siya ng Security of Tenure pero nabigo dahil sa umiiral na Complete Disability Discharge na nag-aalis sa mga sundalo sa serbisyo sa oras na magkaroon ng 100% disability sa parehong mata, kamay o iba pang bahagi ng pangangatawan na pumipigil para makalahok sa mga combat operation. Depressing na, alam mo yun, na malakas pa naman ako eh. Mata lang naman yung nawala eh. Tumatakbo pa nga ako, nag-Spartan race pa nga ako, nakakapag-computer, nakakapagtrabaho naman ako. Nag-best military officer pa nga ako noon eh. Sabi ko, kaya ko pa naman sana magtrabaho ba? But yun ma'am, ang talagang masakit na katotohanan. Nung nakita ko yung video niya. Pero si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may maagang pamaskog kay Hacuba na kilala ngayon bilang Captain Blind. Ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahahanapan ni Pangulong Marcos ng adaptive duty si Hacuba. Challenge accepted ito para kay Captain Blind na hindi lamang iaalay ang kanyang sarili para sa bansa, kung hindi para sa kanyang pamilya at mga sundalong nawawala ng pag-asa. I thought I'm going back na sa tiwala na kanyang binigay sa akin. Inatasan naman ng presidente ang DND na pag-aralan ng umiiral na pulisiya sa sandatahang lakas para sa mga sundalong nagtamo ng kapansanan dahil sa pakikipagbakbakan.
Gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Napatid man habang ipinagtatanggol ang bayan, dapat bigyang respeto at pagpupugay ang mga sundalong handang ibuwis ang kanilang buhay. Makamit lamang natin ang kapayapaan at kalayaang walang kapantay. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ilang programa ng inyong Pambansang TV pinarangalan sa Anak TV Seal Awards. At kabilang na po dyan ang inyong lingkod, ang Sentro Balita. Ang mga kaganapan dyan ating alamin sa Sentro ng Balita ni Gab Villegas live. Angelic, tumanggap ng parangal ang mga programa ng inyong People's Television sa katatapos lamang na Anak TV Seal Awards dito sa lungsod ng Makati. Ginawaran bilang Anak TV Seal winner ang Artsy Craftsy, Balitang Pambansa, Code Red, It's Fun, Goldenberg The Concert Series, Health at Home, In Person, Mike Abe Live, Pag-usapan natin with Oscar Orbos, PTV Sports, Public Eye, Rise and Shine Pilipinas at syempre hindi magpapahuli ang Ulat Bayan at Sentro Balita. Labis naman ang pagpapasalamat ng inyong PTV sa mga parangalan na kamit ng ating mga programa mula sa Anak TV Awards. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Integrated State Media at syempre po ng inyong Pambansang TV, ang PTV, sa pangunguna na rin po ni PCO Secretary Dave Gomez at ang ating pong PTV General Manager, Malucho Afgar. Ipinararating po namin ang aming pasasalamat sa Anak TV Awards. To Ma'am Elvira Yatgo at sa inyo pong buong maraming salamat. Ang pagkilala po ito sa mga programa ng PTV ay paalala po sa amin that every time we go on air, we keep in mind that children are watching at pangangalagaan po namin ang tiwalang ibinigay ng mga pamilyang Pilipino na ang mga programa po ito ay child-friendly at child-sensitive. Patuloy po ang paggawa ng inyong po sa kanila. Muli, sa Anak TV, ang PTV ay katuwang po ninyo sa inyong advokasya nito. Muli, maraming salamat po. Ayon sa Pangulo ng Anak TV na si Elvira Yatgo, mahalaga na mabantayan ng mga magulang ang mga programang pinapanood ng mga bata sa telebisyon. We need to save law. Here, not for the youth. Kasi mga kabataan ngayon, di nyo napansin kung anong man departamento, sports, health, kahit anong departamento sa gobyerno, ang concentration is always the youth. Ang naiiwan dito, ang mga bata. But these are the children na dapat po alagaan natin because sila po ang magiging leader natin. With them, I see hope. It's you, media. Para naman ang Makabata Hall of Fame ang aktor na si Alden Richards at ang TV host na si Robbie Domingo dahil sa pagiging mabuting ehemplo nila sa mga kabataan. Ngayong taon, aabot sa 140 television programs at 7 online shows ang ginawaran ng Anak TV Seal habang aabot sa 21 TV personalities at 20 online personalities ang kinilala bilang mga Makabata stars. Angelica, katatapos lamang nitong programa dito sa Makati kung saan idinaos itong Anak TV Seal Awards. At yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Makati. Balik si Angelica at congratulations sa ating lahat. Yes, congratulations! Salamat po sa Anak TV Seal Awards para po sa parangal na ito na ibinigay sa Sentro Balita, sa In-Person at iba pang mga programa ng PTV. Thank you, Gab!
At yan po, sentro ng mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyo may aksyon. Ako po si Aljo Bendio para sa Bagong Pilipinas. Hanggang bukas pong muli ako naman si Naomi Tiburcio kasama niyo sa paghimay sa mga balitang tiyak na konektado ka. At ito na, Naomi Adjo mga kababayan. Umaarangkada mga araw at 23 days na lamang at Pasko na. Ako po si Angelique Lazo para sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ang balanseng balitaan at napapanahong talakayan. At ito ang Sentro Balita!